FLT, Firing Squad. Babarilin para mamatay ang mga mapapatunayang korap at nagnanakaw sa pera ng bayan. Mula sa Pangulo ng Pilipinas hanggang sa pinakamababang posisyon sa barangay, kasama ang mga kawani ng lehislatura at hudikatura, constitutional commissions, government-owned and controlled corporations, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Yan ang laman ng panukalang batas na inihain ni Representative Kimer Adanti Olaso ng Zamboanga City. Sobra na nga naman daw ang korupsyon sa bayan na ito. At hindi na ito natitigil. Ang damdamin ng kongresista ay hindi maitatanggi. Ay siya ring saloobin ng marami sa atin. Wala nang habas ang korupsyon. Korupsyon na siya ring nagiging dahilan kung bakit patuloy pong naghihirap ang napakaraming pamilyang Pilipino. Kapag nga naman napanood ng mga magnanakaw sa gobyerno ang pagbaril o pagpataw ng sentensyang kamatayan sa kapwa nila magnanakaw, ay baka tumigil na sila sa ginagawa nilang pangungulimbat. Pero sandali lang. Kapag sinuri mo ang panukala ni Congressman, sinasabi rito na ang sinumang opisyal o kawani ng gobyerno na inaakusahan ng pagnanakaw ay dapat dumaan sa due process. Due process nga naman sapagkat yan din ang isinasaad sa ating saligang batas. Ang sinumang maharap sa parusang firing squad ay dapat nabigyan ng lahat ng pagkakataong legal para ipagtanggol ang kanyang sarili. At kung siya ay masintensyahan ng parusang kamatayan, dapat ang hatol ay dumaan sa automatic review ng kataas-taasang hukuman. At dapat ang kataas-taasang hukuman ang siyang magbibigay ng pinal na hatol. Sa panukalang ito, malamang ay ang mga magnanakaw o mangungutong ng libu-libong halaga ng salapi. Kumbaga, mga dilis lamang o maliliit na isda ang siyang mababaril sa plaza. Habang ang mga magnanakaw ng milyon-milyon, daan-daang milyon, bilyong piso na pera ng bayan ay makapagpapatuloy sa kanilang pandarambong.